worship your name. Oh, home is a heaven. Psalm 84 verse 10 says, better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. Ngayon, sama-sama po tayo. Let's dwell in the presence of the Lord, because one day in your courts, oh God, is better than 1,000 elsewhere. And home is heaven. Sing! Into your courts I run with praises flowing from my heart. Every day I wake, I sing your song. It's the anthem of my life. I want to spend my days in your presence, Lord. Bow before your throne. In the house of God is where I found my peace. It's where I found my sing. Home is heaven. One day, Lord, I will live in your courts. You find me in worship at your feet. Hide me now in the shadow of your wings. Where we'll be, where we'll be. Oh, your love is all I need so desperately. I have sought your face. I know you hear my every cry and petition that I make. Yeah, I want to spend my days in your presence, Lord. Bow before your throne. In the house of God is where I found my peace. It's where I found my home is heaven. One day, Lord, I will live in your courts. You find me in worship at your feet. Hide me now in the shadow of your wings. Where we'll be, where we'll be, oh, where we'll be. Jesus, we praise you, Lord. Oh, we want to be in heaven with you. Let's sing Jesus. Jesus. Come on, let's clap our hands for the Lord. Oh, you are my treasure. Oh, Jesus. Jesus. Oh, you are my treasure. Sing Jesus. Jesus.
Thank you, Jesus. Oh, we love you. How great the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the light. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows.
assurance. Jesus is mine. He's been my fourth man in the fire, time after time. Born of His Spirit, washed in His blood, and what He did for me on Calvary is more than enough. I trust in God, my Savior, the one who will never fail.
everlasting God, my Savior, the one, He will never fail. Yes, Jesus, you will never fail. We praise you, Lord, because you are faithful. You are the same yesterday, today, and forever. You are our unchanging God. And we put our complete trust in you. That's why, Lord, we will call on your name forever. Amen. Our prayer passage is in Psalm 86, verses 1 to 7. It says in ESV, "Incline your ear, O Lord, and answer me, for I am poor and needy. Preserve my life, for I am godly. Save your servant who trusts in you. You are my God. Be gracious to me, O Lord, for to you do I cry all day. Gladden the soul of your servant, for to you, O Lord, do I lift up my soul. For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in steadfast love to all who call upon you. Give ear, O Lord, to my prayer. Listen to my plea for grace. In the day of my trouble, I call upon you, for you answer me." Let me give you a few reasons for asking for help. No, we can ask help from our great God. Number one, we can ask help from Him because of our great need. Kapag may matindi po tayong pangailangan, ang sabi sa verse 1, "Incline your ear, O Lord, and answer me, for I am poor and needy." Si David na king, na warrior, in fact, he became rich. Pero he humbled himself to the Lord sa panahon ng matinding pagsubok niya sa buhay at sabi niya, "I am poor and needy." He came to the Lord with humility. He humbled himself. Number two, reasons for asking for help, because you are deeply connected with God. Because you have this relationship sa Panginoon na matibay at maayos. Sabi sa verse 2, "Preserve my life, for I am godly. Save your servant." Tinawag niya ang kanyang sarili na servant ng Panginoon. Lord, I am godly, I am your servant, and yung servant who trusts in you. At ano pa, sabi niya, "You are my God." How's our relationship with the Lord? Madali pong tumawag kapag yung connection natin sa Panginoon ay maayos at matibay. Meron pong favor ang Lord sa mga may takot sa Kanya. To those who fear Him, to those who are godly. Sabi sa Psalm 4:3, "But know that the Lord has set apart the godly for Himself. The Lord hears when I call on Him." Kapag tumawag ang godly, kapag tumawag ang nagtitiwala sa Panginoon, God will answer them. Number 3, because you constantly cry to God. Constantly call on His name. Sabi po sa verse 3 to 4, "Be gracious to me, O Lord, for to you do I cry all day." Sino ang tinatawagan natin kaagad kapag may pangangailangan? "Gladden the soul of your servant, for to you, O Lord, do I lift up my soul." Because we can come to Him and cry out to Him and pour out to Him. Kay Lord, pwede tayong bumuntong hininga. Amen? Sino rito nung nakaraang week binagyo? Hindi lamang binagyo physically, kundi may mga bagyo din sa buhay, no? Mga pagsubok. Binagyo po ba ang ating pamilya nitong nakaraang linggo? We can come to the Lord. Sa Kanya, meron pong tulong. Reasons for asking for help, because God is gracious. Sabi po sa verse 5, "For you, O Lord, are good and forgiving, abounding steadfast love to all who call upon you." Alam niyo po, ang forgiveness ng Panginoon ay now. God is able to forgive us now. Kapag sa asawa natin, kaibigan natin, or sino mang tao may naatraso tayo sa Kanya, minsan sasabihin natin, "Ta-timing muna ako sa Kanya kapag nag-approach ako." Alam niyo sa Panginoon, ang timing now. Amen? You don't wait for tatimingan ko si Lord kung okay yung mood niya. No. You can call on the Lord because He is good, He is gracious, He is loving, He is forgiving. Do you need, forgiveness from the Lord today? He is able. And lastly, because your confidence is in the Lord.
Verse 6 and 7, it says in our passage, "Give ear, O Lord, to my prayer. Listen to my plea for grace. In the day of my trouble, I call upon you, for you answer me." Our confidence is in the Lord God Almighty. He is unchanging. He is the same yesterday, today, and forever. Amen? Si Jesus na nagpagaling noon ay kayang magpagaling ngayon. God who provided our needs before is able to provide our needs today. At ano pa man po na pangangailangan. Sige, palapakan natin ang Panginoon. Lift your hands and call upon His name. Lahat po tayo lumapit ngayon sa Panginoon. Idulog mo sa Kanya ang iyong pangangailangan. Father, humingi kami ng tulong sa inyo. Sa mga magulang na nagpapaaral, sa mga magulang, Panginoon, Lord, na may pangangailangan para sa kanilang pamilya. Open the windows of heaven and pour out so much blessing to them. Lord, pati anak nila ay mamangha sa provision mo and they will put their trust in you. Humingi kami ng tulong sa mga may karamdaman, Panginoon. Send your healing miracle upon them. Touch their sick bodies, O Lord, and restore their health, O God. Lord, sa lahat ng may anxiety, may worry, oh God, lahat ng yon, Panginoon, ang pangako mo, O Diyos, ang magbigay sa kanila ng tibay, ng lakas, Panginoon, and to continue, O God, to face every day, ang bawat araw sa buhay nila, with courage and boldness, and with great faith, Panginoon, na Ikaw lang ang tutulong sa amin, at Ikaw, ang Panginoon, pinagkakatiwalaan namin. Our confidence is in You alone. You are our great God. At Lord, we lay down everything to You, our future, all our fears, O God, and our needs. Panginoon, mamangha po ang inyong mga anak sa inyong kabutihan. You are our loving God, our merciful Father, and we give You thanks and praise. In Jesus' name, and everyone said, Amen. Palapan po natin ang Panginoon. Alright, and before you sit down, tell the person next to you, it's good to see you. The Lord bless you. Praise God! Good morning po ulit sa ating lahat. At para po i-encourage tayo sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering, basahin po natin ang Kawikaan chapter 10 verses 2 to 4 from ASND version. Ang kayamanang nakuha sa masamang paraan ay hindi makapagbibigay ng anumang kabutihan. Ngunit ang matuwid na pamumuhay ay makapagliligtas sa iyo sa kamatayan. Hindi hinahayaan ng Panginoon na magutom ang mga matuwid, ngunit ipinagkakait naman niya ang hangad ng mga masasama. Nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. From this verse po, let me encourage you with 3 points. First, righteousness brings true security. Sa mundo po ngayon, kapag mayaman ka, kapag may pera ka, may kapangyarihan ka or may seguridad ka. Kaya minsan po, kahit sa maling paraan ay ginagawa para kumita o yumaman. At ngayon po, napakaraming paraan, masasamang paraan na naiisip ang tao para kumita o yumaman. At totoo naman po na dapat tayo po ay kumita upang mabuhay. Tama po ba? Pero ang tanong sa atin ngayon, lalo sa atin po bilang mananampalataya ng Panginoon, sa paanong paraan po ba? And I hope we can confidently answer sa mabuting paraan. Balikan po natin yung binasa natin sa verse 2. Sabi po doon, ang kayamanang nakuha sa masamang paraan ay hindi makapagbibigay ng anumang kabutihan. Ngunit ang matuwid na pamumuhay ay makapagliligtas sa iyo sa kamatayan. Maaring yung kayamanan na yon nagbigay ng temporary na solution sa problema mo. Or yung kayamanan na yon nagbigay ng temporary na kaligayahan sa buhay mo. Pero balikan po natin yung sinabi dito sa Proverbs, ngunit hindi ito makapagliligtas sa atin. Mapapabuti po yung buhay natin kung ang kayamanan natin ay walang bahid ng kasamaan. Ngunit kapag ito po ay nakuha natin sa mabuting paraan, ano daw po meron? There is true peace and security. So even in handling our finances and earning income, let us show and reflect God's righteousness because God shows favor and saves those who are righteous. Righteousness may not always bring earthly treasure, but it always bring heavenly blessing. Amen po ba? At ang tithes po, pag binibigay po natin yan sa Panginoon, tandaan po natin, porsyento po yun ng Panginoon. At pag hindi po natin yan binabalik sa Panginoon, ninanakawan po natin ang Panginoon. And increasing our income by denying God of His portion doesn't bring us any help.
So let us always remember that righteousness brings true security. Let us always choose righteousness over riches. And second point po, God sustains the righteous. Sabi po sa verse 3, hindi hinahayaan ng Panginoon na magutom ang mga matuwid, ngunit ipinagkakait naman niya ang hangad ng mga masama. So huwag po tayong matakot na magkaloob sa Panginoon. Huwag po tayong matakot na sundin ng Panginoon. Huwag po tayong matakot mamuhay ng matuwid na hindi sumunod sa agos ng Panginoon, ng mundo. Bakit po? Sabi po din sa verse 3, hindi hinahayaan ng Panginoon na magutom ang mga matuwid. Wag na po kayong tumingin sa kanat kaliwa niya sabing amen. Di ba po? At tayo po ay laging patunay na ang Panginoon ay tapat at mabuti po sa buhay natin. Maging ang ating hangarin sa buhay ay kayang-kaya na ipagkaloob ng Panginoon. At the righteous aren't promised a life without hardship. Kapag ginagawa po natin ang tama sa harapan ng Panginoon dito sa mundo, maaaring hindi tayo i-favor ng mundo, di ba? Maaaring mahirap pa ang pinagdadaanan natin. But let us be assured and secured that those who are righteous, those who do the will of the Lord, they are promised God's faithful provision. At kapag sinabi po ng Panginoon that the righteous will never go hungry, He's pointing to God's sustaining hands. Amen po ba doon? Kaya babalik po tayo dun sa first point. Huwag po nating hangarin na yumaman sa masamang paraan. Huwag po nating hindi maging matuwid ang pamumuhay natin. Bakit? Kasi hindi magkukulang ang Panginoon. He will always meet our needs. Amen? So let us always choose to be righteous before the Lord, to do what honors and pleases the Lord. At makakanta po natin yung kaninang song natin wholeheartedly, that we will trust in God, my Savior, the one who never fails. Amen po ba? And last point, diligent hands make riches. Sabi po sa verse 3, nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. So pinagyayaman po ng Panginoon ang taong masipag. Sino pong masipag? Amen. At dahil po hindi tayo tamad, our purpose is to work po. At kung tayo tamad, sabi po, hindi po natin matatamasa ang pagpapala ng Panginoon. And we recognize that we work hard. Tayo po ay nagpapagal araw-araw to sustain our daily needs. Ang needs po ng family po natin. We work hard, but God works it out for us. Yung kalakasan, yung source of income mo, yung trabaho na meron ka, yung business na yon, God works it all out for us. At pag nagbibigay po tayo faithfully sa Panginoon, nire-recognize at ina-acknowledge po natin that we work hard for ourselves, but it is really the Lord who works it out for us. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. At sa ating pong church, we have designated envelope. The red is for our tithes, 10% of what we have received from the Lord. Let's give faithfully and joyfully before the Lord. At para sa ating offering, we have white, the mission fund po. The blue one is for special project. Lahat po ng maintenance po ng ating bahay-sambahan, dito po natin kinukuha. At ang ating brown po ay ang balik pondo para sa ating sanctuary. Sige po, tayo po lahat ay magpakumbaba at manalangin sa Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Lord, salamat sa katapatan mo, Panginoon, sa promise ng salita mo, Father, that hindi mo hahayaan, Panginoon, na magutom, Lord, lahat ng taong may tiwala, Panginoon, at namumuhay ng matuwid sa iyong harapan, Father. Lord, hindi ka magkukulang, Panginoon, sa buhay po namin. Kung hindi, Panginoon, ikaw ay siyang tapat, Panginoon, Lord, at laging umaapo ang biyaya mo, Panginoon, sa buhay po namin, Father. So, Lord, this time, Panginoon, correct our hearts, Father. I pray, Lord, that as we give, Lord, our tithes and offering, may we give, Lord, with a right motive, Panginoon, with a right heart before you, with a right portion, Panginoon, na nararapat po sa iyo, Panginoon. At alam namin na ang biyaya mo, Panginoon, ay magiging siksik, liglig, at umaapaw po sa buhay ng bawat isa. Muli, Lord, pinupuri ka po namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let us give to the Lord. Kabuluhan, di
kaguluhan, ang tinig mo ay sa templo mong banal, bagong kagalakan. Ang tanging mananatili ay ang iyong sinabi. Sa kataas-taasan, kataas-taasan, ikaw pa rin ang hari. Dakila at kailanman di mahihigit ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking alita. O Diyos, dalangin mo'y maghari ka. Maghari ka, sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking adhika. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Maghari ka sa sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian. Sundin ang loob mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kaluwalhatian. Dakila at kailanman di mahihigitan, ang ngalan mo ay kaligtasan ko. Ang iyong kaharian, ang aking alita. O Diyos, dalangin ko'y maghari ka. Meet your speaker. Your speaker. Dr. Rick Tanzon. One of the greatest blessings in life is to serve alongside fellow servants who run faithfully.
with endurance and unwavering commitment to the Lord, it is my pleasure to welcome to the altar God's servant, Dr. Ricky Cadyong. God bless. Good morning po. Pakibati mo yung katabi mo. Sabi mo ng good morning. Yan. Sabi mo sa kabila, mapalad ka. Andito ka ngayon. Sa kabila naman, sabi mo, malapad ka. Ay, sorry. Mapalad ka rin. Alright? Sige po, tinetesting ko lang kung tumatawa po ba ang simbahang ito. Mukhang confirm na tumatawa naman kayo. Alright? Sige po, ngitian po natin ang ating mga kasama. Alright? Huwag na po kayo magsasalita, baka kung ano pa masabi po ninyo. But certainly we're blessed today and it is my honor po na grabe yung datingan, no? Para akong gagraduate. No? My fellow graduates, diba? So salamat po sa Panginoon. I've been, kumbaga pinapanood ang ating Pastora Alma sa Bible School po. Kami po yung magkaklase at kami ay kapiling sa mga cute kasi maliliit kami noon. Alright, at ang inyo pong pastora, okay, hindi po ako bayad, mamaya maniningil ako. Isa po sa matalino po, nakaklase po namin. Alright, sa mga babae. Nililiwanag ko po matatalino sa mga babae. Parang may alam na kayo. So yun. And I remember, Pastora Alma, nung ako ay bago po na nagpipreach, tinanong ko siya, sabi ko, may ano tayo nata nun sa hermeneutics. Alam ko hindi niya na maaalala. Kasi daw yung mga things na naaalala natin, yung may emotion. Alright? O hindi yung ex mo tinutukoy ko, ha? Alright? So sabi ko sa kanya, nung nag-preach ako, sabi ko baka pwede mo namang may comment ka ba? Yun na po yung tanong na hindi ko na uulitin sa buhay ko. Nung nag-preach ka, tinanong mo siya kung may comment ba. Okay? At nasunod-sunod po yung kanyang mga comment. Nagulat ako. Dapat kasi Rick, ganito yung pag-share mo. Dapat kapag halimbawa, ang topic ay love. Ano ba ang love? Ganon. Sabi ko, susunod din ako magtatanong sa babaeng ito. Sabi ko. No, ibig sabihin, mas nauna po siya sa akin na mag-preach. At ito pong notes po na ito ay galing din po sa kanya. Ano? Nakuha niyo po? Alright? Pag hindi maganda, siya po sisihin po ninyo. Alright? Okay, pag maganda. pag maganda, alright, kung ano man po. Alright? So, would like to greet po Solid Ground Christian Church. No? Mabuhay po kayo. Sabi nga ni Pastora Alma, nung pagpunta po dito, ako daw po ang unang preacher mula sa aming magkakaklase. Alright? Hindi ko alam kung napilitan siya kasi ako po ay magnininong. No? Maya sabi ko, maghanap muna ako ng pagpipreach dyan sa Manila so I can come. Sabi niya, sige dito, mag-preach ka sa amin. So praise the Lord po. No, naalala ko nga yung luma pang church, no, yung cross, di ba? Kakaiba pa yung cross no? Alala niyo yan? Ayun, yung cross, tapos may katabing aircon, tama? Yun, hindi ko makakalimutan yun. Yun yung background nyo lagi. Alright? Pag nakita ko yung cross, nakita ko yung aircon, yun po yung church po ninyo. Pero ngayon naman, tingnan nyo po, palakpakan natin ang Panginoon. Diba? Mabuti po ang Panginoon. Sabi ko nga kay Pastora Alma, baka sa intro pa lang maubos na yung oras ko. But I'd like to greet all of you po dito po sa Solid Ground Christian Church. Would like to thank Pastora Alma and Brother Chris. Tinanong ko rin kung pastor na ba ang itatawag o Brother Chris. Sa bagay po sa labas, may Brother Eddie. Kayo po may Brother Chris dito po. Opo, yung medyo millennial lang po makakaalam ng joke na yon, yung Brother Eddie, tama po. Millennial, yung may linya po rito. Yun na po ang nakakakuha. Amen? So yun po, let me share some of pagkakapareho. Ang pangalan po ng inyo pong simbahan ay Solid Ground Christian Church. Ang church naman po namin sa Olonga po ay Living Rock Church.
talking about foundation. Sabihin nga po natin, foundation. Yan po ang magpapatibay sa bawat isa sa atin at dapat po nating naintindihan. Dapat solid po yung ground na tinutungtungan natin. Can I hear amen? And that ground is walang iba, kundi ang ating pong living rock, which is the Lord Jesus Christ. Can I hear amen? Alright? At sa pang pagkakapareho po, ang inyo pong series ay Book of John. Alright? At ito pong Book of John, ang una kong nagawan ng book na Bible study material. Kaya nung sinasabing Book of John, sabi ko, ay, alam na alam ko yan. Sabi ko, kukuha lang ako ng notes ko and I will preach. Pag-check ko sa mga notes ko, yung binigay sa akin ni Pastora Alma, wala akong notes. Kuha natin. So, sabi ko, ayan, mayabang kasi. Alright? So, nangingin na po ako ng tawad kay Lord. Nagrepent na po ako. Kayo naman po magrepent din. Can I hear amen? Maganda po, ano tayo, no? Damay-damay na ito, alright? So let me share to you po the threefold nature of true love. Okay? At ito po ay makita natin sa John chapter 13, 31 to 38. Okay? Pwede po ba nating basahin yung title po natin? 1, 2, 3, go. True love. Pwede ko po bang hilingan po ang bawat isa sa atin na tumayo as we read the Word of God? John 13, 31 to 38. Okay? Basahin po natin ng masaya, no? At pwede kinikilig pa habang binabasa natin to. John 13, 31 to 38, verse 31, 1 to 3, go. When he was gone, Jesus said, "Now the Son of Man is glorified, and God is glorified in him. If God is glorified in him, God will glorify the Son in himself and will glorify him at once. My children, I'll be with you only a little longer. You will look for me, and just as I told the Jews, so I tell you now, where I am going, you cannot come." Verse 34, ito po naka-highlight. "A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another." Verse 36, Simon Peter asked him, "Lord, where are you going?" And Jesus replied, "Where I am going, you cannot follow now, but you will follow later." Peter asked, "Lord, why can't I follow you now? I will lay down my life for you." Then Jesus answered, "Will you really lay down your life for me? Very truly, I tell you, before the rooster crows, you will disown me 3 times." Sandali po tayong pumikit manalangin. Lord, marami po salamat. Pagpalain niyo po ang niyo pong salita. Lord, let this word illumine our hearts, our minds, Lord. And the same time, Lord, that we could practice it, Lord God, sa aming pong mga buhay, sa aming pang-araw-araw na ginagawa. Pagpalain niyo pong bawat isa sa amin. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Makakaupo na po ang bawat isa po sa atin. So I will share this day the threefold nature of true love. Alam niyo po ba that love is a popular word in our society? Alright? Ito na yung tinuro mo sa akin, Pastor Alma. Our world is desperately seeking true love. No? Tayo po ay naghahanap, hindi lang pag-ibig, but totoong pag-ibig. Alright? There are so many websites, social media, alright, Facebook, kung ano man, alright, chat rooms na naghahanap ng kanila pong mamahalin sa buhay. No? Mamahalin, alright, sinasabi nga nila, mamahalin daw forever. So everyone is looking for a true love or real love. At alam niyo po ba that the word love is also a frequent word in the Bible. So makita po natin, the Bible uses the root word love, sabihin niyo nga po, love, over 500 times. Alright? From Genesis through Revelation. Biruin nyo yan, 500 times ginamit.
or laging nababanggit yung word po na love. Alright? At kung pupuntahan natin ito pong Book of John, interestingly, the word love is used only 12 times in John chapter 1 verse 12, which is last Sunday, tama ba? You've shared about John 12. May part 2 pa nga, di ba? O, tingnan nyo, sinusundan ko kayo. Alright, may part 1, may part 2. So, John 12. So, from John chapter 1, no, sabi, hanggang John chapter 12, 12 times nagamit. Pero ngayon, nasisimulan natin, John 13 at sa mga susunod po na mga chapters sa John, magagamit po or nababanggit yung word na love 45 times. Grabe, no? John 1:12, 12 lang. Parang every chapter once. Pero rito, John 13 to 21, 45 times siyang babanggitin. Alright? So makita natin, hence, in the last 24 hours of Jesus' life, Jesus uses the word love repeatedly. Lalo na po pala, nung 24 hours na lang siya. Okay? Isipin nyo po, no, meron na lang tayong 24 hours sa buhay. Siguro puro love na lang, no, ang ating sasabihin. Alright? Na pakitawag mo nga si pakisabi, mahal ko siya. Si patawarin mo. Diba? Siguro we will repent, we will say sorry. And Jesus Christ, in His last 24 hours of His life, patuloy niya pong binabanggit itong word na love. Ano po ibig sabihin nito? The closer He travels toward the cross, the more love is on His heart and mind. Grabe, no? Nung siya ay papalapit na sa cross, this word love ay patuloy niya pong sinasambit, ipinapakita at pinapadama sa bawat isa sa atin. Alright? So let us look, okay, this day, the 3 revelations of Christ-like love. Okay? So, ibig sabihin, 3 revelations of Christ-like love. Alam nyo na po, okay, 3 points ito. Di ba? Kalagay may ano na kayo. No? 3 revelations of Christ-like love. Okay, excited na po ba tayo? Sige, kahit hindi kayo excited, sabihin nyo, amen. Yan, alright. Actually, ito yung pangarap ko talaga, yung magkaroon ng ganito. Alright? Sana makalimutang tanggalin ng uwi ko na to. Alright? Iniisip ko po, kung hindi po ako pastor, eto ang trabaho ko. Yung sa mall, di ba? Yan ang trabaho ko. Lagi yan. Pag sa mall po, okay, maniwala po kayo, totoo po ito. Pinapanood ko talaga, gumaganon pa yan, di ba? Sabi ko, gusto ko yan paglaki ko. Alright? So, buti na lang, nagpastor ako at nag-speak ako ngayon. Naranasan ko tuloy. Praise God. Alright? Talagang pumalakpak sila. Alright? Hindi ko na kailangan magtrabaho sa mall. Dito lang kay Lord. No? Magkakaroon din ako nito. Salamat, hindi po ako nagpaparinig. Praise the Lord. Ayun. Alright? Diba? So, pag-usapan po natin 3 revelations of Christ-like love. Una po, is the supremacy of His love. All right? The supremacy of His love. When we talk about supremacy, supremacy is synonymous with preeminence. Okay? Po kayo mag-alala, ang ating pong PowerPoint. Lahat ng sasabihin ko nakasulat. All right? Mamaya po, pasirox niyo po. All right? It is synonymous with preeminence, superiority, and incomparability. So, ibig sabihin, pag sinabi natin supreme, ito na po yung superior, ito na po yung pinakamataas, and you cannot compare this love. At sabi nga po, di ba, sa 1 Corinthians 13:13, mapapansin po natin that love is the highest virtue. It surpasses all other qualities. Ang gaganda ng mga qualities na to, knowledge, faith, or gifts. Pero ang pinakamataas dyan, 1 Corinthians 13:13, but the greatest of this is love. Kaya nga ito po ay supreme. Alright? Tingnan po natin yung mga verses. Verse 31 and verse 32, ang sabi po, when He was gone, okay?
ang tinutukoy niya pong when he was gone ay si Judas. Okay? When he was gone, ito po yung sinabi ng Panginoon. Alright? Siguro kung babalik tayo doon, okay, tayo magkakasama mga disciples, tapos si Jesus, tapos lumabas si Judas. Sasaya ka rin kaya? Alright? Kasi po nung lumabas si Judas, no, pag inaral pala natin to, parang yung mga disciples, parang nabunutan ng tinik. Okay? Gusto ko dalhin kayo doon, alright? Na paglabas ni Judas, buti po pumasok po kayo, hindi po kayo lumabas. Sakto sana yung illustration. Buti na lang di narinig ni brother, alright? Alam mo yun, yung paglabas ng tao, biglang sinabi na, ay, ganun po yung pakiramdam nila. Alright? Ay, lumabas na yung malakas mangutang sa simbahang ito. Yung ay, salamat, wala na siya. Alam mo yung isang presence sa isang tao na pagka nawala, imbis na malungkot tayo, sumaya pa tayo. And that is the feeling, okay, nung panahon po na ito. Alright? So sabi, when he was gone, at wala na siya, Jesus said, now the Son of Man is glorified, and God is glorified in Him. Verse 32, if God is glorified in Him, God will glorify the Son in Himself and will glorify Him at once. Nakita nyo kung paano ako mabulol? Puro glorify, glorify. Alright? At makita nyo po, sa footnote nitong John 13:31-32, makita natin that Jesus' ultimate prediction of love. Dito po nagsimula. No, na sinabi niya, now the Son of Man is glorified and God is glorified in Him. If God is glorified in Him, God will glorify the Son in Himself and will glorify Him at once. Alright? Ang sinasabi po rito, 5 times in 2 verses. Okay? Jesus uses a form of the verb glorify. Okay? Sa Greek po ay doxaso. Okay? At ginamit din, kanina glorify, tas ginamit din yung word na glorified. Okay? Anong ibig sabihin nito? Okay? Tingin po kayo sa screen. Ang sabi po, before glorifying, there should be dying. Kuha po natin. Hindi po yan yung hanap ka ng suka, di ba? Ayun, may dying. Oo, hindi po. Maraming salamat po. Alright? Kaya sabi sa akin, magtayo ka na kaya ng comedy bar, pastor. Alright? So, ang sinasabi po rito, bago mag-glorify ang anak, kailangan muna mamatay ang anak. Before glorifying, there should be dying. And before triumph, there should be sacrifice. That is why love is supreme. Because of sacrifice, love stands supreme, the preeminent, the superior, and utterly incomparable. Kaya po, ang tunay na nagmamahal, dapat may sakripisyo. Tapikin mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, kailan ka huling nagsakripisyo? Mamaya pwede mo nang simulan. Ilibre mo na ako. Di ba? Paano ang love naging preeminent, superior, and incomparable? Kailangan merong sacrifice. At dito, sinasabi ng Panginoon, na mag-glorify ang anak kasi malapit na ako sa cross. Diba? John 13. Diba? Ang Book of John ay hanggang John 21. Sana tama ako. No? Nanguhula lang ako. Okay? So, ang sinasabi, nung papalapit siya sa cross, alam ng Panginoon yung pagdadaanan niya, pero ang sinasabi din, dahil sa pagdadaanan niya, and because His love for us is supreme, di ba? Ang mangyayari ngayon, there will be glorifying at the end. Dahil sa ang sacrifice, okay, ang love ay pinakamataas, pinaka-powerful at walang katulad. And there will be no success without sacrifice.
Tingnan nyo to. Let's talk about success. Alright? Meron po ba rito mga sumakses na? Alright? There's no success without sacrifice. Pero kung titingnan natin, yung mga taong successful, the expert make it look so effortless, but you don't see the amount of effort that has been placed. You see the beauty of excellence, but you don't see the amount of blood, sweat, and tears that have been poured into it. You see fame, but you don't see shame and despair along the way. No, ako po ay bisita po ninyo. Alright, sa simbahang ito. So, pag tiningnan ko po, siguro ako po ay papalakpak. At kayo din, di ba? Sige po, pumalakpak din po kayo. Pero ang tanong, nakita ko ba yung blood, sweat, and tears bago po nabuo ang simbahang ito? Hindi mo alam, pastor. Wala ka nun. Hindi ko alam, si Pastora Alma nasabay pa, di ba? Sa baby. Alright? Siguro sinasabi ni Pastora, pagod na pagod. Oh, bakit? May problema po ba? Pastora Alma, hindi nakaka-relate. Paki-explain nyo. Di ba? Siguro, hindi ko yung nakita. Nakita ko, eto na. Pero kayo, alright, kung paano nyo ito nabuo, hindi namin nakita. Or sila Brother Eddie, Brother Chris. Ay, bakit may Eddie? Alright. Eddie sila. Di ba? Yung mga pagod nila, yung iyak, yung prayer, okay, the amount of sacrifices. Kaya pag nakikita natin yung success, laging iisipin, there's no success without sacrifice. Diba? Yung ibibili nyo ng Jollibee, tinabi nyo, para kay Lord ito. Ako po ba natin? Meron pa ba? May mga pagkakagastusan pa ba? Marami pa. Sasabihin ko sana, sige ngayon, kumain na kayo ng Jollibee. Meron pa pala, tiis pa uli. Alright? Ang sabi po, if you want to be successful, you need to sacrifice. Yan ang hindi nakikita. Yan ang hindi nakikita. Alright? Ang ganda pala ng ganito, ganun ako ng ganun. No? Alright? So the cross is as good as done in Jesus' mind. For Him, death is not a mournful tragedy, but a magnificent triumph. It is glorious, not gruesome. At this very moment, which seems to spell defeat, dishonor, and disaster for Him, the Son of Man, or Jesus, is in reality glorified. Grabe, no? Yung papunta sa cross, yung pupuntahan niyang sacrifice, kay Lord, tapos na yun. Sa Diyos, ang past, present, at future, sabay-sabay nangyayari. Grabe, no? Napaka-magnificent ng ating Diyos. At alam niya yung mangyayari, pero nakikita niya na kanyang sarili, God the Father will glorify me. Alam natin, mahirap, masakit, yung pagdadaanan, pero alam niyo yung sacrifice na pagdadaanan, pero alam niya, kumbaga, may mangyayari after this. The same thing with you guys. Wow. Guys, okay? The same thing with you, church. Di ba? Yung pagod. Teka, anniversary nyo ba? Parang tunog church anniversary ako eh. Di ba? Yung pagod, yung hirap, tapos na itayo. Kasi na-picture nyo na to in mind. Alright? At meron pa rin daw pong pagkakagastusan. But God will provide. Can I hear amen? Palakpakan po natin si Lord. Alright? So, Jesus explains that He glorified His Father by finishing the work the Father gave Him to do. And this is also how we glorify the Father. No? Gagawin niya yung pinapagawa ng Ama at mararamdaman niya or ipapakita niya sa Ama, okay, na Father, it is finished. At doon na po mangyayari yung glorifying. Alright, ang tanong ko po sa atin sa araw po na ito, what
What has God called you today? Ano kaya ang pinapagawa sa atin ng Panginoon? How does He want you to sacrificially express your love to others? Will you finish the work He has given you? Kung titingnan po natin, love is the highest and the most important of all virtues. It outlasts and outshines everything else, and that is the supremacy of love. Alright? Palakpakan po natin si Lord. Sacrifice, glorifying. Alright? Number 2 is what we call the standard of His love. Pwede po ba nating sabihin standard? Standard. And love is not just a feeling. It has a holy standard. Diba? Kaya yung mga babae dito, okay, magkaroon kayo ng standard. Alright? Mga lalaki, ganun din. Alright? At sabi, when it comes to love, okay, our standard is the Lord Jesus Christ. Kung paano niya pinakita ang pagmamahal, that will be our standard. Okay, ano yan? His sacrificial, unconditional love is the model we follow. Eto na, John 13:34-35. Pwede po ba natin itong basahin? 1, 2, 3, go. A new command I give you. As I have loved you, so you must love one another. By this, that you are my disciples, if you love one another. Kanina, napapansin nyo, puro glorify 5 times and glorified. Ngayon naman, eto na. Puro love na ang nababasa natin. And Jesus issues a command. Sabihin nga po natin, command. For you and me to love one another. Diba? Nauso yan sa mga churches. I love you with the love of the Lord. Okay? Tama? Pwede nyo po bang sabihin po yan sa katabi po ninyo? I love you with the love of the Lord. Kaya lang yung mga youth, okay, ginawa rin para-paraan yan. Crush, uy, I love you with the love of the Lord. Okay? Para, uy, bakit mo ako nililigawan? With the love of the Lord. Oh, nagugas kamay pa, di ba? Okay. Hinihintay niya, ibabalik sa kanya. Buti naman hindi. Alright? So, we need to love one another. Alright? So, why does Jesus call the commandment to love one another? Ito yung tanong dito eh. Bakit sinabi niya na itong love one another is a new commandment? Hindi ba ito itinuro sa Old Testament na magmahalan tayo? Bakit sinabi ni Lord na new ito? Alright? Ang sabi, love itself is not a new commandment. Alright? Actually, it's an old commandment found in Leviticus chapter 19 verse 8 and Deuteronomy chapter 6 verse 5. Alright? At pag inaral natin, since ito po ay New Testament, okay, punta tayo ng konti ng Greek. Pag sinabi po kasing new is kainos. Sabihin nyo nga po, kainos. Oo, yung iba kasi kainis, di ba? Pero ito po ay kainos. Na ibig sabihin po, there is a quality of freshness. Okay, tingnan mo nga yung katabi mo. Ayan, nung nakaraan Sunday, tapos ngayon, parang iba yung kanyang freshness. Diba? Yung iba, bagong formalin. Ayan. Okay? Yung iba, tingnan nyo po, okay, ang dala niya ngayon, bagong asawa. Ay, mali pala. Bagong ligong asawa. Can I hear amen? Oo, baka may matamaan ako dito, no? Baka last ko na ito. Alright? And what we're saying, pag sinabing new, okay, it's a fresh. Okay? It's a fresh, or there's quality of freshness. To put it simply, this new commandment to love one another, okay, ang sinasabi pala dito, there's new object, sabihin nga po natin, new object, and new measure. Sige, sabihin natin, new measure. So, new object and new measure siya. Okay? And what is the new object? Tingnan natin ha, huwag kayong mawawala. Okay? Kapit lang kayo.
ang sabi, the new object is this. The object is now one another. Sabihin nga po natin, one another. Okay? Ano ibig sabihin niyan, Pastor? Ganito lang po yan. Because in the Old Testament, the command was, love your neighbor as yourself. This is the old commandment. Love your neighbor as yourself. Okay? Ito malungkot. The Jews had watered down the Mosaic teaching so they could, diba? Sabi, love your neighbor, pero sa kanila, love whom they wanted. Tapos, hate whom they wanted. Okay? Pag sinabing love your neighbor, pipiliin mo lang yung neighbor na mamahalin mo. Diba? Nung araw kasi, di ba yung kapitbahay mo, pag nagluto ng sinigang, pag may sobra, inaabot sa atin. Tama? Tapos pag hanap mo, wala nang laman. Ganun po ba? Diba? Ay hindi, yung pinakamasasarap, yun yung bibigay sa atin. Tapos sasabihin natin, ay ano to, mabuting kapitbahay. So ikaw naman, pag nagluto ka rin, pakitang gilas ka rin, di ba? Kare-kare, tapos puro bagoong. Tama? At least nakapagbigay, di ba? Tapos ang usapan pa dyan, hindi hugasan yung lalagyan. Tama po ba? Bakit? Para maulit. Nakuha natin? So yun yung mga kapitbahay natin, mabubuti. Okay? Tapos meron ka rin kapitbahay, alright, na feeling mo, yung speaker ng karaoke nila, videoke nila, nakadikit sa pader ng bahay nyo. Meron po ba ganun ang experience? Di ba? Tapos mamaya, tinatawagan nyo na yung barangay or police station, pinapahuli nyo na yung kapitbahay nyo. Okay? Sa Old Testament, ganun. Yung mga gusto nilang mahalin, mamahalin nila, nagkataon lang po ha. Yung mga ayaw nila, nagkataon ulitong kamay ko ha, ayaw nilang mahalin. So ito sinasabi, para bang napakakamot ang ulo ng ating Panginoon na love your neighbor. Okay? Pero pinipili lang nila kung sino mamahalin nila. At minsan sa ating mga Kristiyano nakakalungkot, ay ako, pag nirespeto mo ako, re-respetuhin din kita. Pag minahal mo ako, of course, mamahalin kita. Pero pagka, alam na, depende sa ipapakita mo, yung magiging reaction ko or ugali ko sa'yo. Andiyan pa ho ba kayo? Nanahimik po kayo. Alam po natin yan. Diba? Na sana, sa ating po mga Kristiyano, hindi po ganon. Nakukuha po natin, ay, Pastor, kasi I'm just protecting my mental health. You know, nowadays, we need to have, what you call that, the separation, boundaries. Lahat na, ginamit na. All right? They should be there, and I should be here. Okay naman yung English ko, medyo tumatama pa. All right? Mahirap na, no? Brother Eddie, Brother Chris. So, ganun na tayo ngayon. Mental health, healthy boundaries. Di kaya para binabalik tayo ng Lord sa Old Testament na pinipili lang natin ang gusto nating mahalin. Sige pa, pwedeng tumango. Tapos, kapag hindi ka mahal-mahal, di natin mamahalin. So, kaya sinasabi, may new commandment. And the new object is now one another. Bago natin puntahan yan, ito po ang tanong. Why does Jesus command disciples to love other disciples? Okay? Why not exhort disciples to love the world? Para, diretso na. O, mga disciples, mahalin nyo ang mundo. Alright? Bakit sinasabi, kayo mga disciples, magmahalan kayo. Alright? For Jesus, ito pala ang sagot, it is a matter of priorities. Sabihin nyo nga po, priorities. Jesus is first concerned about believers. Sabihin nyo nga, believers that have a unique and special relationship with Him. Jesus also realized that we can't truly love the world until we first love fellow believers.
Kung di natin kaya mahalin, sige, tingnan nyo po yung sa kaliwa at kanan nyo. Yung kaliwat kanan po ninyo, mahirap mahalin ang mundo. Ibig sabihin, dito pa lang, galingan na natin yung pagmamahalan. Can I hear amen? Alright? At yun po mangyayari, Jesus knows that when believers love one another, mapapansin din ito ng mundo o mga taong nakapaligid na walang relasyon sa Diyos. And this can result of many being drawn to Christ. Ay, grabe yung ano dyan, praise and worship dyan. Grabe yung ano dyan, yung saya na naririnig namin dito sa ating mga kapitbahay. Alam niyo yun, dahil doon, sila po ay magiging interested na umattend sa church. Ay, kilala ko yung kapitbahay na yan. Umaattend dyan sa solid ground. Nakita ko, no, masaya siya kahit isa lang yung kanyang polo. Meron po ba rito isang polo? Taas po ang kamay. And we will pray for provision. Di ba? Yung sabing, hindi naman sila, pero napakasaya nila. Bakit sila pag nagsasama-sama, iba ang kanilang ngiti? Alright? Dapat po, dito pala ma-practice natin. Alright? Diba? Minsan po nakakalungkot po, hindi po rin sa church nyo to, sa church lang po namin, hindi joke. Alright? Minsan may tampo tayo, sa kapwa natin mananampalataya. Meron tayong hindi trip sa mga kasama natin. Sinasabi natin, ibang grupo kasi yan. Di ba, isang Diyos lang naman na ating pinaglilingkuran, isang church lang naman tayo. Can I hear amen? Palakpakan po natin si Lord. Alright? So makita natin, we should first love our fellow believers. So that is the new object. That is why it's a new commandment. Next po is what we call new measure. Sabihin nga po natin, new measure. And the measure of this love is this. Ito na yung word. As I have loved you. Diba? Love one another. Okay? That is the new object. Now, the new measure is as I have loved you. In chapter 13, Jesus gave His disciples a new standard of love. Ano po ang ginawa ng Panginoon? He did by washing their feet. Tingnan niyo po sa mga disciples, si Jesus, hinugasan niya ang paa ng kanyang mga disipulo. Tay, sample lang po. Ano pong name po ninyo? Oscar. Kala ko po Ostia, yung magkatunog lang. Alright? Halimbawa po kayo si Jesus, tapos hugasan niyo po ng paa ay si Peter, na alam niyo, magdi-disown sa inyo ng 3 times. No? Ewan ko po kung mabait kayo. Pero siguro kung ako, pipilayan ko na right there si Peter. Ito yung impulsive na lahat daw ipaglalaban ako, pero sa dulo bibigay din. Ano yung parang, saktan mo lang, unting-unti lang. Si Peter pa lang po. Pagdating kay Judas, anong love one another, love one another? Diba? Hahalikan ako, pero halik ni Judas ang gagawin sa akin ito eh. Tapos yung value ko lang, ilan lang yung value niya? 30. Sige, bahala na kayo. Diba? Siguro, kay Peter, pilay lang, ito talagang dislocation na mangyayari rito. Ewan ko po sa inyo. Pero makikita nyo po, the standard of love. Lahat po hinugasan ang paa. Kahit na alam niya. At minsan tinatanong ko, Lord, bakit hindi namin nakikita ang future? Di ba? Siguro, no, kung mga pastor nakikita yung future, sa labas pa lang, meron na tayong hindi papapasukin. Alam ko to. Pinakita na sa akin ng Panginoon. Boy, markado ka, boy. Bossing! No, hanggang labas ka lang, bossing.
Alam mo na eh. Papanggap lang to. Di ba? Kasi nakikita mo yung future eh. Hindi na natin yung naaalagaan, hindi na natin mamahalin. Hanggang diyan ka na lang. Hindi, Pastor. Okay. We're okay. Kaya pala hindi binibigay sa atin ang future. Kasi si Lord lang kakayanin niya yung ganun. Hindi natin kakayanin po. And Jesus set the standard. No? Walang pilayan na naganap. Walang pinadala sa orthopedic after that. Kasi minahal ng Panginoon. Sige, sasaktan ako nito. Pero sige. Kasi nga, ito yung new measure, the standard, as I have loved you. Pwede nyo bang sabihin yun? As I have loved you. Sabi po, in doing so, He humbled Himself and served His disciples in an intentional and tangible way. And Jesus is calling us to love others as He did. Jesus wants you and me to sacrificially love other believers to death if necessary. Si Lord nga namatay para sa atin. Namatay para sa mga disciples. Namatay para sa buong mundo. So ganun din ang gusto ni Lord sa atin. Hanggang kamatayan, nagmamahal pa rin tayo. Can I hear amen? Alright. So ang sinasabi po rito, the sacrificial work of Christ on the cross is the new standard for the Christian love for fellow believers. Alright? At alam nyo na po ang word na ito. Ang word po is agapao, or what we called agape. Alright? At pagbabasahin natin yung Bible natin, lalo na kung ito po ay English translation, lahat po ng mababasa natin is about love. Pero sa Greek, di ba, meron pong storge, philia, eros, alright? So pag binasa natin sa Bible natin, love lang, pero sa Greek, di ba, meron itong pagkakaiba. Okay? I remember po, sa book of John 21. Anong tanong ng Panginoon kay Peter? Ayun. Do you love me more than this? Alright? Ilang beses binanggit yung love? 3. And lahat ng love na binanggit ni Jesus, alright? Paano ba? Una, do you love me more than this? Ang unang ginamit po na word is agape. Pero ang sagot ni Peter, yes Lord, you know that I love you, pero hindi pareho. Agape, ang sagot po ni Peter ay phileis. Kasi this time pilay na siya. Hindi po, phileis from the word phileo. Love pa rin, pero a lower level of love. Hindi divine kind of love. Tinanong uli, second time, do you love me more than this? Agape uli, pero ang sagot uli ni Peter, pilay na kasi siya. Pilayo uli. And this time, si Lord na nag-adjust. Sabi mo nga sa katabi mo, minsan si Lord nag-a-adjust sa atin. Minsan lang naman. Ang sabi niya, do you love me more than this? Binaba na ng Panginoon. Phileis na rin. Dito naman nagtampo si si Peter. Ito naman, Lord, alam mo naman kung na mahal kita, dami mong tanong. Okay? So, sumagot uli si Peter, phileis pa rin. Alright? So, makikita natin, di ba, the struggle of Peter. Kasi nga, kakaano niya lang, kakabagsak niya pa lang. Pero makikita natin sa book of Acts, it's a different kind of disciple. Eto, palaban na to. Mamamatay na ito hanggang sa cross, sa pagmamahal sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Alright? So makikita po natin, agape love sacrifices for others. It is an act of the will. It is a decision. It is a commitment. Okay? And the command to love other believers is called a commandment. Sabihin nga po natin, commandment. Ano ibig sabihin yan?
Jesus is making it clear that love is required. Sa mga nag-aaral po dito, in 101 class. Grabe, no? Bago ka sumampa sa iba pa, kailangan na intindihan mo yung standard of love, and that is agape. Christian Church. Tama po ba? Hindi. Agape. Okay? At pag nakalimutan nating mahalin o hindi natin minamahal ang ating kapwa mananampalataya, hindi rin nating matututunang mahalin ang hindi mananampalataya o yung mga tao sa mundo. Jesus commanding us to love one another. Sabi mo sa katabi mo, love one another. Ano ang kasunod? Just as Jesus loves us. And Jesus set the bar for how love should look. And that is sacrificial, humble, and servant-hearted. We don't define love by emotions. No? Mahal ko to kapag kami ginagawa sa akin. Pag hindi ko na mahal. But by Christ's example, the standard of love is not the world's idea of love, but the cross of Christ. Jesus set the standard. Palakpakan po natin si Lord. At tayo po ay nasa pangatlong points na. Okay? Somebody shout hallelujah. Oh, di ba? At least third point na tayo. Napapa-hallelujah na yung katabi mo. John 13:37 to 38, okay? Bear with me po, basahin po natin. Ito po mga verses na ito. 1, 2, 3, go. Lord, Peter asked, Lord, I will lay down my life for you. Then Jesus answered, very truly, I tell you, before the rooster crows, alam niyo to si Peter, may paandar na naman eh. Oh, ano yung paandar niya? Lord, bakit hindi pa kita sundan na ngayon? Alam mo ba na ibibigay ko ang buhay ko? Diba? Pastora Alma, yung mga ipon ko, ibibigay ko sa simbang ito. Diba? Parang ganun eh. I will lay down my life for you. So verse 38, no? Kung titingnan natin, hindi kaya parang napakunot yung noon ni Lord? Will you really lay down your life for me? Diba? Tapos, binanggit niya agad, the future of Peter. Alright? So, ano po ang sinasabi rito? Pag sinabi mong substance, it means essence, material, or core. Ibig sabihin, yung love mo, dapat may stuff na nararamdaman yung pag-ibig mo. Hindi lang lip service, but a faithful action service. At marami na pong ganyan. Di ba? Sino rito pinangakuan, tapos binaliwala ka rin lang. Yung ang dami niyang pangako, lahat pala napako. Yung bang may kakilala ka bang sa 10 niyang sasabihin, 11 walang mangyayari doon. Diba? Sabi sa akin, Pastor, ang gaganda ng mga sinasabi nito. Pastor, yung 11 sinabi niyan, walang nangyari. Sama talaga ng tingin ko eh. Kuha po natin. Kasi hindi lang po lip service, but faithful action service. Napapatunayan ang pagmamahal pag nasasaktan ka na, naiinis ka na, umiiyak ka na, ayaw mo na magpatuloy. Pagod na pagod na pagod na pagod. Hirap na hirap ka na, pero sasabihin mo, Lord, mahal kita kasi may substance, may essence, may material, may kaloob-looban itong pag-ibig na ito. Can I hear amen? Tandaan po natin, it's a famous quote po, na sabi, if you're not bleeding, you are not leading. Pag nagmahal ka, kasabay po na masasaktan ka. At nanahimik ang solid ground. And kinoin ko po itong word na to. Ewan ko kung
sabi ko, marami sa atin, pastor, leaders, bleeding. We are wounded healer. Di ba? Mga pastor na titingnan, okay, ngumingiti, tumatawa. Nakamike pa na ganito, pero luhaan pala. Alright? Ano po ang sabi rito? Then Jesus answered, will you really lay down your life for me? Very truly, I tell you, before the rooster crows, she will disown me 3 times. Sa pagmamahal niya, sa pagbibigay ng kanyang buhay, may mga taong magtatatwa sa kanya. May taong binigay niya ang kanyang buhay, di ba, ibebenta siya sa 30 pieces of silver. Alright? So makikita po natin, kahit nasasaktan, kahit nahihirapan tayo, we need to love one another. Ang sabi po, true love has substance. It shows itself through actions, patience, kindness, and truth. Alright? As we close, yung mensahe po ng Panginoon, alam ko po, ako po yung overtime na. Alright? Ang sabi po, the only way that we can display agape love is by constantly abiding in Christ and being filled with the Holy Spirit. No? Huwag tayong mawawala doon sa agape love ni Lord. Huwag tayong mawawala sa paglilingkod. No? Pagdikit sa Panginoon. And yung pong being filled with the Holy Spirit. Let us look dito po sa 3 points po na ito. Alright? Ang sabi po, the 3 revelations of Christ-like love, the supremacy of His love, the standard of His love, and the substance of His love. We'll sing a song today. Pwede ko po ba kayong hilingan na tumayo? Habang lahat po tayo nakapikit. Ano po ba sino po ba yung mga taong inilalagay sa atin ni Lord para mahalin natin? It could be our churchmate or yung mga tao pong nasa labas that needed our love. At mamahalin natin sila gaya ng pag-ibig na pinakita unang-una ni Kristo sa atin. Masakit magmahal, pero ito po yung binibigay sa atin ng Panginoon. Huwag kang mapagod magmahal. Huwag kang mapagod magtiwala sa tao. Huwag kang mapagod na umabot. After all, si Lord ang magpapalakas sa atin. As we sing this song, as we come to the Lord right now, hallelujah, katagpuin ka ng Panginoon. Ano man yung sakit na nararamdaman mo ngayon. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You are here. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. Pwede po ba natin taas ang ating dalawang kamay sa Panginoon? Hallelujah. Salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Taas po natin ating dalawang kamay sa Panginoon. Lord, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Patuloy kaming magmamahal sa iyo. Patuloy din naming mamahalin ang aming kapwa, Panginoon. Pagkat, Lord, you gave us the standard. You died on the cross, Lord God, loving us, displaying to us the agape love. At yun din, Panginoon, yung maramdaman namin, maipakita namin sa ibang tao, Lord God, ang pagmamahal na walang iniisip, Panginoon, na babalik sa amin.
That unconditional love, Lord, na ang mundong ito, itinuturo, piliin namin yung mamahalin namin, pero ikaw itinuturo ang isang pag-ibig na hindi nagtatangi. You are no respecter of person, Panginoon. Lahat, Panginoon, ay minamahal mo. Lahat, Panginoon, ay inaabot mo. At kami, bilang mga mahal mo dito sa solid ground, Lord God, that is our foundation. That is the love, Lord, na ipinapakita mo sa amin, Lord God. Yun po yung aming maging standard, yung maging substance ng aming pagmamahal para po sa ibang tao, Lord God. Lord, marami po salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Give Jesus a hands of praise. Thank you, Doc Ricky. The Lord bless you. And may I ask our ushers and marshals to distribute the communion elements as we sing the verse once again of this song and worship the Lord. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. The chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine? Who could imagine so great a mercy? What heart could fathom such boundless grace? The God of ages stepped down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls me his own. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Sing hallelujah. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Has everyone received their communion elements? The kids, did you receive your bread and your juice? Amen. Thank God. Let me read once again. John 13, verse 34 and 35. Jesus said, "A new command I give you, love one another. As I have loved you, so you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another." What a beautiful memory verse and command. No? Na ang Panginoon na umibig sa atin, wala po siyang ibang iniutos sa atin kundi mahalin natin ang isa't isa. That's the new commandment, new object, and the new standard. Okay? At ang standard natin ay ang pag-ibig ng Panginoong Jesus. Okay? Just as I have loved you. At yung kaninang pinakita at tinuro sa atin, merong sacrifice. Amen po ba? Amen.
At lahat naman ng sasampalataya sa Panginoon, no, ay niligtas niya at ang lahat ng niligtas ay susunod sa utos niya. Kaya nga sinabi niya, if you love me, you will obey me. Kung mahal natin siya, siya ay ating susundin. Okay, ulitan natin. Kung tayo ay sumasampalataya sa Kanya, tayo ay mananatili sa Kanya, tayo ay mamahalin natin siya at susundin natin siya. At naway baunin natin yon sa lahat ng gagawin at pupuntahan natin this week at buong buhay natin. Lord, magpasalamat tayo sa Kanya na, Lord, thank you, you saved me, and thank you for that new command. Sabihin nga po natin, Lord, thank you because you saved me, and thank you because you sacrificed for me. I will obey your command. Amen. Hold your bread and repeat this prayer after me. Lord, this bread represents your body broken for me. You offered your body to God to save me from all unrighteousness and heal me from all my diseases. Because of what you've done, I am saved. I am healed. You are my Savior, my God and my King. Amen. Lord, this cup represents the new covenant in your blood. You offered your blood to God for me, to cleanse me from all sins that leads to death. Thank you for washing away my sins, making me pure and holy, so that I may serve you, the living God. Amen. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. For the last time. Close in prayer, and I'd like to ask our speaker, Doc Ricky, to come up stage and let us stretch out our right hand towards him and let us pray for his wife also, Jackie, who is at home at sabi niya, manunood daw siya ng ating service later. Kasama ang kanyang, pag-pray din natin ang kanyang daughter, si Yunmi and si Andre Abraham. Stretch out your right hand towards him. Let's pray. Father, we thank you for your servant today. Panginoon, tinawag mo siya na maglingkod sa inyo kasama si Jack, si Yunmi, si Abraham, ang kanyang pamilya. Lord, empower him, their Holy Spirit, that he will run and not grow weary. He will walk and not be faint. Lord, he will run the race and he will finish it with love and sacrifice and endurance. Oh, dear Holy Spirit, you alone, oh God, can empower him. So we ask that you walk with him, oh God, and continue to comfort him, lead him. Lord, teach him and provide for him. Give him the wisdom and the power that he needs, Lord, to face every day with courage and exalt your name alone. Sa lahat ng gagawin niya, sa mga tinuturuan niya, Panginoon, online, Lord, sa Jesus Christ, the Living Rock Church, Lord, at sa kanyang pamilya, samahan niyo po sila lagi, Panginoon. And we thank you for his life, oh God. We pray, Lord, good health. We pray long life. Lord, ang i-reward mo sa kanya.
In Jesus' name. At sa lahat ng bawat isang nandito, salamat Panginoon for our brothers and sisters. Lord, naturuan po kami ngayon. Salamat sa ginawa mo sa puso at isip namin, sa binago mo, Panginoon, at dinagdag mo sa aming faith, O God, sa aming kaalaman. Lord, samahan nyo kami sa lahat ng mga pupuntahan at gagawin namin all throughout this week. Give us success, give us victory, and all the love, Panginoon, na kailangan po namin na i-share sa lahat ng makakasama po namin. Makilala ka nila, Panginoon. Magliwanag kami, Panginoon, sa kung saan mo kami itinanim. And your name alone be exalted. In Jesus' name we pray. And everyone say, palakpakan po natin ang Panginoon. Yay! Thank you so much, Doc Ricky. God bless you. Thank you, everyone. See you next week. We don't have small group today as we have an event later. So, salamat po sa inyong lahat. You can take a group photo with your small group. Ingat po. Have a great week.